Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay August 18, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 19, verse 16 to 22. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalon niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po kaya ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka at ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Minsan po ba meron kayong gustong-gusto? Meron kayong pangarap na bagay na talaga namang gustong-gusto mong makuha? Pero eventually, nung malaman mo na ito pala ay may trade-off, may kapalit. Lalo na, napakahirap naman, napakalaki naman ang hinihingi sa akin. Bigla ka na lang umatras. Naranasan niyo ba yung ganun? Ay, hindi na pala. Minsan, ganun din tayo kay Lord. Sa gospel natin ngayon, may isang binatang lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano po yung kailangan kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Nako, sinagot siya ni Jesus, "Nasundin yung mga utos, no? Narinig niyo ba? Huwag kang mangangalo niya, huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling." Alam mo kung anong sabi ng binata? Nako, simula po pagkabata, ginawa ko na ho iyan. Grabe, napakabait ng tao na yun, ano? Nako, kung tayo, ikaw ba'y perfect? Wala ka bang, hindi ka ba nagsinungaling? Hindi ka ba nagnakaw? Hindi ba? Pero, sa kabila nun, kulang pa din. Kaya may idinagdag, no? So kaya sabi ng binata, sinusunod ko na po yan, ng lahat ng yan, simula ng aking pagkabata. Pero tingnan mo, kahit sinusundan niya pagkabata, kulang pa. Ano ang sabi ni Jesus? Meron pa siyang idinagdag. Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamigay sa mahihirap at sumunod sa akin. At kaya nung marinig ito ng binata, dito nahirapan yung binata. Malungkot siyang umalis dahil siya'y napakayaman. Kung titingnan natin, hindi lang pera ang usapan dito, kundi yung puso natin. Ang tunay na tanong ni Jesus ay, ano yung handa mong isuko para sa akin? Ano yung handa mong isuko para sa Diyos? Marami sa atin, kagaya ng binata. Okay tayo sa pagsunod, basta susunod tayo hanggat hindi natatamaan ang mga bagay na mahalaga sa atin. Sige Lord, susunod ako. Basta huwag tatagalin yung oras ko, yung comfort ko, yung pride ko, o yung nagbibigay sa atin ng security. Pero kapag si Lord na mismo ang humingi, minsan parang ang bigat-bigat ng ating mga paa. Kaya ngayong araw na ito, let us discover, ano ba yung kayamanan mo sa buhay na napakahirap mong bitawan? Yung bang trabaho mo? Yung bang position mo? Yung bang bisyo mo? Material things?
or even unhealthy relationship. Surrender natin ito. Let us surrender everything to God. At doon, mapapanatag tayo. Hindi lang ito usapang pera, kundi usapang puso. Let us pray. Panginoon, salamat sa iyong salita na nagpapaalala na higit ka sa lahat ng bagay. Palambutin mo yung aming puso upang mas mahalin ka namin, higit sa kayamanan, higit sa komportableng buhay at sariling kagustuhan. Turuan mo kami magtiwala na kapag ikaw ang pinili namin, wala kaming talo. Dahil kami ay sa iyo. Amen. Mga kaibigan, ibahagi natin yung audio gospel na ito sa iba, sa ating mga GC, pamilya, kaibigan. Baka ito yung sagot sa panalangin nila. Huwag natin kakalimutan na buhay ang salita ng Diyos. Nangungusap ito sa bawat isa sa atin in a special and different way. Huwag din po natin kalimutan na i-follow po yung ating mga social media account, Kuya Sam Pagaduan, para sa araw-araw na inspirasyon mula sa mabuting balita at iba pang content. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.